Merkulis ng umaga, 8:30 na. Maganda ang panahon ngayon, oh. Mapansin niyo yung dagat, oh, walang kaalon-alon. Kaya wala masyadong hangin. Tignan mo ang kwan. Mga coconut, hindi masyadong gumagalaw. May konting breeze, pero yung hangin hindi ganong kalakas. Halos hindi mapapansin niya ng drone. Lalo na ko yung gagamitin mong drone, mumurahin. Yan, meron nag-comment do sa isang video ko, paano daw mag-connect ng wifi sa drone. Madali lang yan eh. Yan, kagaya nito, ito yung remote. Open ko lang sandali yung kwan. Tapos ang gagawin nyo, kagaya nyan, pupunta ka lang sa wifi. Ayan, no, doon sa masyadong maliwanag eh. Ayan, dito sa akin ang wifi nung drone o nung controller, ayan yung Flow UFO. Ganyan lang gagawin dyan. Yan, i-click mo. Ayan, nakakonect na siya, oh. Yan ang gagamitin mong wifi. I-click mo lang yan. Pero dapat meron ka ng apps nung drone. Ayan, tingnan yan. I-on ko naman ngayon tong controller. Kasi naka-on na yung drone eh. Ayan, connected na sila. Ngayon po ang gagawin, ang susunod na gagawin, pupuntahan natin ang apps. Medyo maliwanag. Ayan ang apps. Ayan yan, may bilog. Babasa nyo ba? Ayan, click natin. Ayan na. Ako lang kasi ang mag-isa, wala naman akong taga-video. Ayan, oh. Yan ang apps. Tapos start. Ayan na. May FPV na. Ayan, may FPV na. Paliparin muna natin to. Tingnan natin. Ayan yung drone. Ayan. Medyo stable siya ngayon kasi hindi maganda hindi malakas ang hangin. Kaya maganda siyang paliparin. Tapos itaas natin ng kaunti. Run. Ang kwan ko lang kasi dito, entry level to, walang GPS, kaya walang telemetry yung screen niya sa controller. Hindi mo laman kung gaano kataas o gaano kalayo sa'yo. Yan, tignan nyo, maganda ang panahon. Stable lang ang lipad niya, pero gumagalaw-galaw siya. Kasi kung yan, naka-GPS yan, naka-steady yan. Kung ang distance niya sa'yo, 3 meters, pag naka-GPS yan, 3 meters yan, hindi yan lalayo sa 3 meters. Tapos pag walang GPS yan, pwede mag 4 meters, 5 meters, pupunta sa kaliwa mo, pupunta sa kanan mo. Ganyan ang kuha niya, pwedeng umabante, pwedeng umatras. Yan ang difference ng may GPS tsaka walang GPS. Ayan, ganyan lang siya. Papuntahin natin sa may kaliwa. Paling natin papuntang kaliwa. Ayan. Pero hindi siya nakaharap sa akin eh. Harap ko ng kaunti. Ayan na siya. Pabantihin natin. Palapitin ko lang dito. Ayan na siya. Hindi siya stable kasi wala siyang GPS. Pero maganda kasi ang panahon ngayon eh. Kaya hindi siya masyadong lumalayo. Yan ang maganda pag maganda ang panahon. Kaya kung ang drone mo is entry level, walang GPS, wag kang magpalipad ng mahangin. Ayan, ang ganda ng lipad, stable lang. Gumagalaw-galaw kasi walang GPS eh. Pabanti natin konti. Umiihip ng hangin ng konti, kaya lumalayo siya do sa pwesto niya. Ayan, no? Pag ang drone mo is entry level, mumurahin yung mga worth 500, ganyan. Meron nga dyan mga 1,000. May 1,000 pero wala pa rin GPS. Yun ang mahirap pag walang GPS. Disadvantage nyan. Pag humangin, malakas ang hangin,
nawala sa range ng controller mo, tapos ka na dyan. Kahit sabihin mo, 500 lang naman bili ko, pero sayang din yung 500 mo pag pinabayaan mo. Kaya huwag kang pabaya o reckless pag may drone ka, lalo na walang GPS. Pabantin pa natin konti. Ayan, ganda naman ng lipad. Papuntayin natin sa kaliwa niya. Ayan, pumunta siya sa kaliwa. Pabalikin natin. Ayan, inaano siya ng, may konting breeze ng hangin. Kanan naman. Ayan, papunta siya sa kanan. Pabalikin natin dito. Iyan, no. Ayan siya. Pababain natin konti. Tapos, palapitin natin dito. Ayun, no. Kahit itapat ko sa harapan ko mismo, nawawala siya. Kasi yung depende do sa kuwan ng hangin. Ayun, kusa na siyang bumabaw, lobat na eh. Tsaka isa pang kuwan kasi mahina ang battery nila. Itong nabili ko na hindi ko pala nabili to. Hiniram ko lang to do sa kakilala ko na hindi naman daw ginagamit tong anak niya. Nakita niya kasi ako nagdo-drone ako. Sabi niya testingin ko kung buo pa. Sabi ko buo pa naman eh. Sabi niya gamitin ko muna daw para hindi daw ma-stuck, baka masira eh. Ang battery niya 3.7 volts 1,800 milliamp. Yun ang capacity. Kaya madali rin malobat. Hindi kagaya ng mga matataas yung mamahali na drone. Kahit hindi branded, meron naman mga generic na drone na magaganda pa rin. May GPS, may naka-gimbal stabilizer, 3-axis na may iba nga dyan, meron 6,000, 8,000, ganyan, 7,000. Makakabili ka na ng ganun. Pero short range, pero maganda ang quality ng video. Hindi kagaya ng mga entry level talaga na kagaya itong ginamit ko ngayon, ang camera nito. Sa advertising kasi ang nakalagay 4K, 8K. Advertise na, siyempre pinopromote yung product nila. Pero ang actual na kuwan ng camera, nasa lang yan, nasa 780. Maka 780 ka, swerte ka na. Kasi kadalasan yan, sasabihin nila, 780 o 1080. Pero tingnan mo yung FPS niya, 25 FPS. Kaya ang daming frame drops do sa video. Tapos walang gimbal nga, walang stabilizer, mauga, nagwe-wave yung video mo. Yan ang epekto niyan.